Prinsipyo sa buhay, number 24. Ang mamuhay ng buhay Kristiyano ay ang pagpayag na si Jesus ang mabuhay sa atin at sa pamamagitan natin. Magandang araw po sa bawat isa. Maraming Kristiyano sa ngayon ang tila kontento na sa inakala nilang sapat na buhay Kristiyano. Naniniwala sila kung nagsisimba sila, paminsan-minsan nagbabasa ng Biblia at nagdarasal paminsan-minsan ay ayos na ang kanilang kalagayan sa Diyos. Minsan, napupukaw din silang gumawa ng higit pa sa kanilang karaniwang gawain. Nagboboluntaryo bilang usher, kasapi ng komite sa simbahan, o sumasama sa panandaliang mga gawain. Ngunit bagamat ginagawa nila ang mga panlabas na anyo ng pagiging mabuting Kristiyano, hindi nila nararanasan ang kapangyarihan, kapayapaan, at kagalakan na kaakibat ng masaganang buhay na ipinangako ni Jesus. John chapter 10 verse 10. Sa kalaunan, ang huwad na buhay Kristiyano na kanilang ginagalawan ay nagiging pabigat at hindi nagbibigay aliw kapag dumarating ang mga unos ng pagsubok. Hindi ito ang layunin ng Diyos para sa iyo. Hindi ka tinatawag ng Diyos ni ang sinumang mananampalataya sa isang pangkaraniwan at mababaw na buhay Kristiyano na puno lamang ng gawain at ritual. Nais niya ang isang araw-araw na ugnayan sa iyo, kung saan mararanasan mo ang kanyang presensya at magtitiwala ka sa kanya para sa karunungan, tapang at lakas sa lahat ng sitwasyon. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, sa bawat desisyong iyong ginagawa, sa bawat pag-uusap at maging sa bawat iniisip mo, nais ng Panginoon na siya ay maluwalhati sa pamamagitan mo. Nais niyang magliwanag sa iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagkipigil sa sarili habang ginagamit ang iyong natatanging talento, ugali, at personalidad sa iyong pagsunod sa Kanya. Sa madaling salita, ang mamuhay ng buhay Kristiyano ay ang pagpayag na si Jesus ang mamuhay sa iyo at sa pamamagitan mo. Kaya nga ang sinabi ni Pablo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Galatians 2:20. Paano mo pahihintulutan si Jesus na gawin ito? Sa anong paraan siya nabubuhay sa iyo at sa pamagitan mo? Kung tila mahirap o nakakalito ang mga tanong na ito, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang hindi kailanman napagtanto kung gaano kaganda na maipapakita ni Kristo ang kanyang buhay sa pamamagitan nila. Ito ay dahil iniisip ng marami na ang susi sa buhay Kristiyano ay nagsisimula sa mga gawaing panrelihiyon. Gayong ito ay nagsisimula sa isang malalim at personal na relasyon sa Kanya. Kaya upang sagutin ang unang tanong, paano mo pahihintulutan si Jesus na gawin ito? Kailangan mong maunawaan na ang sagot ay matatagpuan sa pagpapaunlad ng iyong relasyon kay Kristo. Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, panalangin, pagsamba, at pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya. Hindi lamang sapat na matuto tungkol sa Kanya. Kailangan mo ring makinig sa Kanya sapagkat tuturuan Kanya kung paano siya mahalin, paglingkuran, at lumakad ayon sa Kanyang mga daan. Ang sagot naman sa ikalawang tanong, sa anong paraan siya nabubuhay sa iyo at sa pamamagitan mo, ay natatangi para sa bawat mananampalataya. Ito ay dahil may espesyal na layunin ang Diyos para sa iyong buhay. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay ang sumunod sa Kanya, anumang ipag-utos niya. Papayagan ng Diyos na dumaan ka sa mga sitwasyon at pagsubok na siya lamang ang makalulutas upang maipakita niya ang kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan, pag-ibig at karunungan sa pamagitan mo. Meron bang anumang bagay na umahadlang sa iyo sa relasyon mo sa Panginoon upang ikaw ay lalong mapalapit sa Kanya? Nabigo ka bang magtiwala sa Kanyang soberanya? Nag-aalala ka bang hindi ka sapat na gumagawa upang maging karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig o baka mawala ang buhay na walang hanggan sa Kanyang ibinigay sa iyo? Kung gayon, kailangan mong bumalik sa pangunahing katotohanan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng gawa. Wala kang anumang magagawa upang kitain ito o maging karapat-dapat dito. At dahil dito, wala ring anumang magagawa o hindi magagawa na mag-aalis ng kaligtasang ibinigay niya sa iyo. Ang usapin ay hindi ang iyong kaligtasan,
kundi ang epekto ng iyong buhay para kay Kristo at ang kagalakan at kaganapang tinatanggap mo mula sa Kanya. Hindi ka tinatawag ng Diyos sa isang sapat lamang na buhay. Nais na ito ay maging kamangha-mangha, ngunit upang maranasan mo ang buhay na Kanyang inilian para sa iyo, kailangan mong itigil ang pagiging abala sa mga hindi mahalagang bagay at ituon ang iyong pansin ng lubos sa Kanya. Kaya mo ba ito? Kaya mo bang magtiwala kay Jesus na siya ang mabuhay sa pamamagitan mo at siya ang bahala sa lahat ng iyong pinoproblema? Siyempre, kaya mo. Ang Diyos na tumubos sa iyo ang magtuturo sa iyo kung paanong mamuhay para sa Kanya. Ang tagapagligtas na iyong pinaniwalaan para sa iyong walang hanggang buhay ay higit na may kakayahang mag-alaga sa lahat ng iyong araw-araw na pasanin at magliwanag sa pamamagitan mo upang ang iba'y makilala siya at maligtas. Kaya talikuran mo ang iyong sariling idea kung ano ang dapat na buhay Kristiyano upang maranasan mo ang tunay na buhay kay Kristo.